Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang nagbibigay impormasyon, inspirasyon at pag-asa sa ating mga kababayan. Ang programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa segment po ng Talakayang Bayan ngayong buwan po ng Hunyo, napakaabalang panahon po para sa ating bayan, lalo na po sa mga committee na may kinalaman po sa mga mahalagang kaganapan dito po sa bayan ng Briggs Point. Dahil ngayon din pong buwan ang makasaysayan o ang pagdaraos po ng makasaysayan at makulay na selebrasyon tulad po ng Foundation Day ng Briggs Point at Baragatan Festival sa lalawigan po ng Palawan. Tatalakayin po natin ang kahalagahan ng Foundation Day, ang mga aktibidad na dapat abangan at kung papaano na isasama ang mga sa ating kasaysayan ang kultura at sa pagdiriwang. Pag-uusapan din po natin ang kontribusyon ng Briggs Point sa Baragatan Festival at mga tagumpay ng ating bayan sa agri-trades, boats, and noong nakaraang taon at syempre ngayon po or sa kasalukuyan. Makasama po natin ngayong araw ang isang espesyal po na parauhin sa katauhan po syempre ng ating Tourism Officer, Ma'am Arlene Piramide, na siyang punong abala po ngayon sa mga mahalagang aktibidad na may kaugnayan po sa ating mga tatalakayin. Siya po ay Vice Chair po ng Committee ng Foundation or 76 Foundation Day na kung saan po ay mamahalagang papel sa pagpapalaganap ng kultura at turismo sa ating bayan. Mahusay at syempre po iniidolo ko po sa larangan ng hosting at sa lahat po ng aspect sa serbisyong publiko. Wala pong iba ang nag-iisang Sir Muhsin III Ibrahim or kilala po bilang Sir Giro. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Allen. At sa lahat ng ating mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Tuwing buwan po ng Hunyo, Sir, ay napaka-busy po ng tanggapan po, of course, ng Municipal Tourism Office. Dahil sa mga events po sa ating bayan at sa lalawigan, ang Foundation Day at ang Baragatan. Napapanahon po na pag-usapan po natin usapin ukol po sa pagdiriwang ng Foundation Day sa Briggs Point. Sir Giro, ano ba ang kahalagahan ng pagdiriwang po ng Foundation Day? Yes. Ang Foundation Day po natin ay ito yung panahon kung saan binabalikan natin o nagbabalik tanaw tayo sa kasaysayan ng ating bayan. At ngayon nga pong taon ay pinagdiriwang natin yung 76 founding anniversary ng Briggs Point. Sa madaling salita, ito yung ika-76 na taon na kung saan simula po nang naitaguyod yung ating bayan bilang isang formal o opisyal na munisipyo sa lalawigan ng Palawan at sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman, kung sa kahalagahan lang po, ito ay napaka-importante. Dahil dito tayo magbabalik tanaw at dito natin sisiliping muli kung ano na ba yung natahak na landas ng ating bayan. Ayan. Tuwing anong buwan po ito at anong petsa po? Yes po. So ang atin pong Foundation Day ay ginaganap tuwing buwan ng Hunyo. Ang mismong araw na pagkakataguyod ng ating bayan ay ginaganap po specifically ng June 27 ng bawat taon. Ayan. Sir, ano po ang mga aktibidad at programa po na maaring abangan po ng ating mga kababayan? Siyempre, kasama na rin po yung mga mga turista po na nais po bumisita po dito sa ating bayan. Yes. Napakarami po, no? Kung pagdating lamang sa mga aktibidad na ating inihanda, napakarami po. Bagamat hindi kasing rami ng kapag tayo po ay nagseselebra ng Pesta ay ang Kanyugan, pagdating po sa ating Foundation Day, dahil medyo maikli lamang po yung panahon, ay mas limitado ang number ng mga activities, pero para po sa akin talagang compact po yung mga susunod na araw, no? In line with the celebration of the 76th founding anniversary of Briggs Point. Abangan nyo po yung iba't ibang aktibidad na ating igsasagawa at kasalukuyan ng sinasagawa ngayon. Ongoing na po yung ating 4th Mayor's Cup Open Basketball Tournament. Ayan, kabubukas lamang po niyan nito pong June 12 sa mismong araw po ng Kalayaan. At ongoing po yan ngayon, dire-diretso po yan. Pagdating ng June 26, sa lahat ng ating mga kababayan, manood po kayong lahat
ang atin pong bangkarera na siya namang isasagawa sa ating baybay po. So alam ko, isa sa mga pinaka-inaabangan yan, Ma'am Allen, yung bangkarera po, no? Maraming nanunood niyan. At kasunod po niyan, sa June 27, ang atin pong parada ng pamana at pagkakaisa, ang ating opening parade. So lahat po ay welcome to join us. Samahan niyo po kami kasamang iba't ibang mga pribadong establishmento sa bayan ng Brooks Point, ang ating mga tanggapan ng pamahalaan po, no, para sa ating parada ng pamana at pagkakaisa na magsisimula sa Rotonda Circle, 7 a.m. papunta po yan ng Brooks Point Event Center. Pagdating po doon, sa araw pa rin po ng June 27, dyan naman po gaganapin yung ating panandang alon o ang pagsalubong sa ika-76. Yan po ang ating mismong opening program na sasagawa din po sa Brooks Point Event Center. Susundan po yan ng pagsasagawa ng ating musika at marcha. Ito na po yung ating drum and lyre corps. So sa lahat ng mga schools dyan na gustong sumama, malaki po ang papremyo natin para sa ating musika at marcha. So lahat po ng mga interested schools, makipag-coordinate lamang po kayo sa ating mga tanggapan ng ating pong pamahalaang lokal kung gusto nyo pong makasama para sa ating drum and lyre corps competition. Kasunod na po niyan, sa hapon po isasagawa ang launching ng ating namang kusina at kultura, kung saan dito, Ma'am Allen, no, tayo po maglalagay tayo ng mga booth para sa pagkain at gayon din na integrated yung ating kultura doon. So, sa mga gustong mag-sightseeing sa Brooks Point Event Center, habang ongoing yung mga activities natin, meron po tayong launching ng kusina at kultura kung saan pwede kayong tumikim ng mga pagkain, may mga gimmicks, may mga palaro-palaro tayo doon sa mga stalls natin. At syempre sa pinakagitna ng ating Brooks Point Event Center, kasabay din yan yung ating palarong Pinoy kung saan ito po yung laro ng lahi para sa lahat ng mga nagsa-sightseeing na gustong sumali doon sa mga palaro natin sa gitna. Pwede po kayong sumali dyan. At sa gabi, isasagawa naman po natin sa gabi ng June 27 ang kauna-unahang talentadong Brooks Pointer kung saan po in search of the best in talent pagdating sa bayan ng Brooks Point. So sa lahat ng mga talentado dyan, yung may mga talagang the best na gustong ipamalas na talento dyan, mag-audition po kayo. Yung mga detalye po niyan ay ipopost natin sa ating official Facebook pages ng Municipal Information Office at ng Municipal Tourism Office o Brooks Point Tourism. Ayan po, Culture and Arts na pwede ninyong i-follow para sa iba pang mga update. At syempre, pagkatapos naman ng araw ng June 27, pagdating po ng June 28, abangan nyo po yung ating fun run para sa kaunlaran. Yan po ay alas 7 ng umaga. Magsisimula din po sa ating Rotonda Circle. Para sa ibang detalye, ipopost din po yan sa ating mga official pages. Pero dito sa fun run sa kaunlaran, abangan nyo po yan. Mababasa kayo dyan at syempre makukulayan sa lahat ng mga interesadong sumama. Abangan lamang po ang mga detalye. At kasunod ng ating fun run para sa kaunlaran, sa araw pa rin po ng June 28, samahan ninyo kami para sa ating barangay versus barangay games. Kung saan ito ay parang amazing race para sa mga barangays po natin. Dahil hindi naman natin may kakaila, no? Yung mga barangay ay ang pinakamalaking partner ng ating lokal na pamahalaan pagdating sa tagumpay na meron ang bayan ng Brooks Point at patuloy na kinakamit ng bayan ng Brooks Point. Kaya naman para sa mga barangays natin, yung mga workforce ng barangay, yan yung laban ninyong lahat para sa inyong barangay versus barangay games. Sa araw po yan ng June 28. At pagkatapos po nito, sa gabi, samahan naman po ninyo kami para sa gabi ng pasasalamat. Kung saan tayong lahat ay magbabalik tanaw. Yan po ay gaganapin sa ating Brooks Point Event Center. At of course, dyan na po yung pinaka-inaabangan ng lahat. Sa gabi ng pasasalamat, ito na yung ating LGU and Stakeholders Night. Abangan nyo po dahil hindi lamang isa, kundi more than 2 ang ating artistang bisita na makakasama para sa gabi ng pasasalamat. Kaya naman, ini-invite po natin lahat ng ating mga kababayan at gayon din lahat ng mga bibisita sa bayan ng Brooks Point. Ayan, naku mga kababayan, hindi lamang po tayo ordinaryong manunood, kundi maaari din po tayong makilahok po sa iba pang mga programa po na i-prepare po ng LGU Brooks Point. Sir, napakaganda po ng ating event center at napaka-exciting po ng mga programs po na gaganapin ngayon pong Foundation Day. Marami pong nagtatanong kung libre po ba ang panunood sa event center o may bayad daw po. Definitely walang bayad po. Yes, libreng-libre po kayong manood anytime. Basta may mapapanood po kayo, no?
So, pwedeng-pwede po dahil yan po ay public facility at yan po ay ipinagawa para po sa ating lahat na mga kababayan natin sa bayan ng Brooks Point at sa lahat po, sa general public natin. Pwedeng-pwede po kayo manood ng libre sa lahat po ng mga aktibidad natin. Ayan, naku, maraming salamat po. Ano po, lalo na sa ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. na siyang talagang nagpursigi po para magkaroon tayo ng event center na napakaganda, napakalaki. Yes, ang laki. Kagabi, punong-puno, Ma'am Allen, no? Yes. Wow. Opo. Mga ilan po ang capacity nun, sir? Ang pagdating sa capacity, wala ko eksaktong number, no? Pero ang capacity po nito ay kayang-kaya po siya pag pinuno natin. Yung dating hindi magkasya sa octagon ay talagang dito po maluwag pa. Pero kagabi, no, dito mo rin makikita kung gaano nakaunlad ang bayan ng Brooks Point dahil sa dami rin po ng mga tao at dayuhang pumupunta sa bayan ng Brooks Point. Kasi kagabi, biruin mo sa laki ng event center, punong-puno po siya kagabi. And kagabi nga daw, pag tumayo ka, mawawalan ka ng upuan. Kasi, ayun po. Pero ngayon, komportable na yung mga manonood po natin. Dahil malawak, bagamat punong-puno dahil sa dami ng tao, at least komportable po, hindi mababasa ng ulan at maayos po yung ventilation sa ating Brooks Point Event Center. Ayan, mga kababayan, napakaganda. Sir, alam natin dito sa ating bayan, meron tayong ipinagdiriwang ito po yung Pistay Kanyugan at ang Foundation Day. Maaari niyo po bang i-share sa amin kung ano po yung kaibahan ng dalawang ito? Yes po. Pagdating po sa Pistay ang Kanyugan, ito ay sinasagawa natin buwing buwan ng Marso. Na kung saan ito po ay patungkol sa pagsisilibra o pagdiriwang sa puno ng buhay o ang coconut tree na siyang talagang abundant pagdating dito sa bayan ng Brooks Point. Kahit saan ka tumingin, merong puno ng nyug, no? Kaya bilang Coconut Capital of Palawan, ang Brooks Point po, ito po ay isang festival na inilunsad din sa panahon din ng ating kasalukuyang mayor po noong unang mga termino niya bilang punong bayan. Doon din po nailunsad yung Coconut Tree Festival o ang puno ng buhay o ito pong Pistay ang Kanyugan. Tuwing Marso po yan. Ito naman pong Foundation Day, wag po kayo malilito. Ito po ay sinasagawa tuwing buwan ng Hunyo kung saan ang atin naman pong ipinagdiriwang dito, hindi po ang puno ng buhay, kundi ang pagkakataguyod ng ating bayan bilang isang opisyal na munisipyo sa lalawigan ng Palawan. Kaya yun po, yun yung malaking difference nila. Pistay ang Kanyugan tuwing buwan ng Marso patungkol po sa puno ng buhay. Foundation Anniversary po o celebration tuwing buwan ng Hunyo patungkol naman po sa pagkakataguyod ng ating bayan. Ito naman, sir, alam ko gusto rin itong marinig ng ating mga kababayan. Alam natin na napaka-challenging po, hindi lamang po sa part po ng Municipal Tourism Office po na siyang una po na punong abala sa mga aktibidad po. But of course, sa inyo po bilang Vice Chair po ng Foundation of Brooks Point at talagang alam ko suking-suki kayo, ano po. Dahil pagdating po sa mga ideya ay talagang si Sir Giro yun eh. Paano po ninyo ina-incorporate, sir, o na-i-integrate ang kultura at kasaysayan ng Brooks Point sa mga festivals po dito po sa ating bayan? Dahil syempre po ito po ay napakahalaga rin. Yes po. Para sa akin personal opinion, ito yung pinaka-importante, no? Pagdating sa mga programa, aktibidad, mga pagdiriwang, most especially ng ating bayan po, ang pinaka-importante yung ating kasaysayan at kultura ay may papasok natin. Kaya simula naman po nung tayo ay ma-involve sa pagpaplano, sa iba't ibang mga aktibidad natin sa mga nakaraang taon ay minimake sure natin na yan po ang number one na makonsider, yung ating kasaysayan at kultura na may isama sa mga konsepto ng ating mga programa. Kaya naman po ang number one na ginagawa natin dyan, Ma'am Allen, kung napapansin ninyo sa mga nagdaang pagdiriwang natin, tinatagalog na natin yung ating mga dokumento, lalong higit yung pangalan ng ating mga aktibidad. Kagaya nitong darating po na 76th founding anniversary ng Brooks Point, imbes na opening parade ang mababasa ninyo at makikita ninyo na pangalan ng atin pong aktibidad ay Parada ng Pamana at Pagkakaisa. Dahil ito naman talaga ang konsepto nito. At kasunod din po niyan, yung ating Drum and Lyre Corps, imbis na yan ang mabasa ninyo, ang pangalan po nito, Musikat Martsa. At kasunod po niyan, ang opening program na dating tawag natin opening program ngayon po ay Panandang Alon, pagsalubong sa ika-76 ng bayan ng Brooks Point. At iba-iba pa pong mga ginagamit natin kung saan dito po natin incorporate ang kultura natin sa pamamagitan ng paggamit ng ating lokal na dialekto. At mas napapalapit sa puso ng mga tao dahil talagang nakikita mo doon hindi siya westernized, hindi siya foreign, no? Ito po ay lokal sa ating lahat. At bukod diyan, minimake sure natin yung mga aktibidad natin ay
talagang nako-conserve pa rin po natin yung ating kultura, kagaya ng ating mga aktibidad kung saan yung ating kusina at kultura na isinasama natin sa pagkain, yung ating kultura, ang laro ng lahi, kung saan na ipapakita natin yung iba't ibang mga larong Pinoy. So, nandyan po talaga siya nagsisimula sa pagpaplano, kung saan ipinapasok po natin yung idea sa konsepto at naisasagawa naman po natin sa bayan ng Brooks Point. Yan, ako mas malinaw ano po at mas naunawaan po. Ayan, mga kababayan, ngayon naman po ay pag-usapan natin sir ang tungkol po sa paghikayat nyo po sa iba't ibang sektor po dito sa bayan ng Brooks Point, dahil alam po natin na ang pag-organisa po ng ganitong mga event, malakihang event po, especially po dito sa ating bayan, sa Baragatan, papaano nyo po ini-involve yung mga public sectors po or different sectors po dito sa ating bayan? Yes po. There I would say very thankful po tayo pagdating sa bayan ng Brooks Point, dahil dito pagdating sa partnership natin sa mga establishmento, sa mga agencies, sa mga organisasyon ay established. Kaya naman po napakadali lamang. Bagamat may hamon pa rin pagdating sa pagkakaiba-iba ng mga ideya, pagdating sa conflict ng mga schedule, pero very thankful po tayo kasi dito automatically kapag nagpatawag ka ng pagpupulong kasama ang mga ehensya, nandyan po sila, may mga representative po sila at napag-uusapan ng maayos yung mga ideya at mas napapaganda yung mga konseptong nabubuo natin. Kaya naman tingin ko dito rin very thankful tayo kasi nandito ang suporta ng ating administrasyon dahil yun yung unang susi pagdating po sa mga ganitong pagkakaunawaan. Kapag nandyan po ang suporta ng ating punong bayan, ay mas madali po yung ating mga partnership para mas mapaganda yung ating mga isinasagawang pagdiriwang. Ayan. Ngayon naman po ay kasalukuyang pinagdiriwang ang Baragatan Festival sa lalawigan po ng Palawan. Sir, pwede nyo i-share sa amin kung ano po ang participation po ng ating bayan sa Baragatan? Yes. Ang ating pong bayan ng Brooks Point ay isa sa mga pinaka-participative pagdating sa Baragatan Festival. Sa lahat na ating mga kababayan, huwag kayong malungkot, bagamat medyo konti lamang yung ating na-participatan ngayon po dahil nakikita nyo naman kasabay ng atin po kasi ito talaga challenge to ever since Ma'am Allen, no? Talagang kasabay kasi ng founding anniversary ng Brooks Point yung atin pong Baragatan Festival, kaya nagiging challenging po siya. Pero nonetheless po, lahat ng activities sumasali tayo. This year, may mga ilan man po mga activity na pansamantala tayong hindi sumali dahil may mga ikinukonsidera po tayo. Gusto nating mas pagandahin pa, mas pag-isipan pa para sa mga susunod na taon, especially next year. No, abangan po yan ng mga kababayan natin, talagang full blast. Nasasali po ang bayan ng Brooks Point sa mga aktibidad ng Baragatan Festival ay talagang magpapasabog po tayo dyan. Ibibigay po natin yung best natin. Sa ngayon po, may mga entries po tayo, lalong higit po sa Agri-Trade Fair. Meron po tayong booth dyan. Pwede niyong puntahan, dalawin yan kapag nasa lungsod kayo ng Puerto Princesa. Gayon din, meron din po tayong representative para sa Mutian ng Palawan. Ang atin din pong mga reigning queens yung ipinaglalaban natin dyan. At gayon din po sa iba pa mga aktibidad ay sumasali po tayo. At very thankful tayo, Ma'am Allen, ang ating administrasyon dahil may mga kabataan pa rin tayo na sumali. Bagamat hindi man tayo ang mismong nag-initiate, yung atin pong pamahalaang lokal, ay may mga participant pa rin po tayo na galing sa Brooks Point at dinadala pa rin po ang pangalan ng Brooks Point para sa ating mga kompetisyon sa Baragatan. Ngunit hindi naman po tayo nagpe-fail na magtulong at magbigay ng tulong sa kanila at pinapangako natin, no, next year kung yung event center gaya ng pangako ay nandyan na, naisagawa na siya. Next year, talaga ngayon, bigyan nyo lamang tayo ng pagkakataong mas pag-isipan at mas pagandahin. Pero next year po, full blast po tayo magpa-participate pa sa Baragatan Festival. Sa usaping turismo naman, sir, sa inyo pong palagay, gaano po kahalaga na makilahok po ang bayan ng Brooks Point in related po doon sa usapin ng tourism? Pagdating po sa usapang turismo, ito ay napaka-importante, no? Dahil ang ating ekonomiya nakadepende rin po dito. Kaya naman sa mga kababayan natin sa Brooks Point, napakahalaga po na ang usapang turismo po ay sumama kayo, makilahok kayo, at isa kayo sa mga unang magtaguyod nito at maging word of mouth natin na talagang ikayatin ng mga iba pang mga mamamayan na pumunta sa ating bayan po at experience ang Brooks Point o ang bayan po ng Brooks Point. Eto sir, nabanggit niyo po ngayong taon ay kasali po ang Brooks Point sa Agri-Trade Booth at tayo po ay nanalo last year po. Ano po ang ating hakbang upang mapanatili sa atin ang pagkapanalo nito? Yes, opo. Talagang, yes, tayo lahat.
inaabangan po natin yung magiging resulta ng ating Agri-Trade Fair kung tayo ulit ang champion para sa taong ito. Pero pagdating dito, ang gusto lang namin sabihin sa inyo, hindi tayo nagsisettle sa okay na yan. Talagang tuloy-tuloy po. Kaya nga po wala rin yung ating tourism officer kasi nung mga nakaraang linggo pa lamang po talagang pabalik-balik po ang ating municipal tourism officer sa lungsod para lamang talagang siguruduhin po na napapaganda o tuloy-tuloy na napapaganda yung ating mga entries. At doon po sa ating Agri-Trade Fair, talagang makikita nyo pag bumisita kayo doon, napakaganda. Dahil nandoon yung mga local handicraft po natin sa bayan ng Brooks Point. At isa, tingin ko, nakatangian talaga ng ating Agri-Trade Fair, kaya pang champion, ay yung authenticity. Wala tayong masyadong nire-refine ng mga ginagamit na kung saan minsan parang hindi mo na mamukaan na ganitong material pala siya. Sa bayan ng Brooks Point, nandyan yung authenticity, nandyan yung talagang aesthetics ng pagiging natural ng mga ginagamit nating mga materyales po para sa ating Agri-Trade Fair. And we're looking forward, Ma'am Allen, we're very positive naman. We're looking forward na ma-maintain natin yung paghawak natin sa pagiging kampiyon pagdating po sa ating Agri-Trade Fair sa Baragatan Festival. Ayan. Sir, marami po sa ating mga kababayan ang of course, tumutok po sa Baragatan. But of course, para po doon sa mga hindi pa nakakaalam at kung ano po ang preparation po na isinagawa po ng bayan ng Brooks Point, especially po doon po sa ating representative para po sa Mutya ng Palawan. Kamusta po, sir? Yes po. Ang ating Mutya ng Palawan na inilaban po para sa Baragatan Festival ay si Miss Keith Axel Mantilla, ang ating Mutya ng Brooks Point 2024. No? Pagdating sa suporta, pagdating sa preparasyon, sobra-sobra po talaga dahil dito natin binubuhos din yung atin pong mga resources to make sure na siya po ay makoronahan bilang Mutya ng Palawan. At nandyan po ay talagang inuupuan po yan o tinatayuan po yan ng mismo nating Municipal Tourism Officer to ensure na nandyan yung mga needs niya, nandyan po yung mga pangangailangan at ganun din, nandyan yung buong suporta din ng ating mga kababayan. Kaya maraming salamat din po. Would like to take this opportunity para express yung gratitude natin sa lahat ng ating mga kababayan sa Brooks Point sa pagtulong, pagsuporta para sa ating mga laban, gayon din sa buong probinsya po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, thank you so much, sir. Naku, napakarami pa po sana nating dapat pag-usapan. Subalit, napakabilis din po ng oras. Sir, baka po may nais pa kayong sabihin o karagdagan na sa inyo po ang pagkakataon. Yes, sa lahat natin mga kababayan sa bayan ng Brooks Point, unang sa lahat, maraming salamat po sa inyo in behalf of the local family, the local government family po ng Brooks Point sa panguna natin po ng bayan, Mayor Jun Benedito. Dahil ngayong darating na Hunyo 27, finally, we're on the 76th of Brooks Point. Ito na ang araw ng pagkakataguyod ng ating bayan na sobra 7 dekada na po. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil hindi natin mararating yung kaunlaran na meron tayo ngayon kung wala po kayo. At sana patuloy po ang suporta ninyo, pakikiisa sa ating pamahalaang lokal na sa ganun ay patuloy pa lumago, lumaki, lumawak at umunlad ang bayan ng Brooks Point. At gayon din, again, ini-invite po namin kayo, wag nyo pong sayangin yung mga pinagpapaguran namin. Pumunta po kayo, hindi lang para manood, makilahok po kayo para sa mga aktibidad na ating inihanda para sa inyo ngayong darating po na selebrasyon ng ika-76 founding anniversary ng Brooks Point. Abangan nyo po yan ngayon po June 26 hanggang June 28 dito po sa ating Brooks Point Event Center. Maraming salamat, Sir Giro, yes, sa inyong so oras. Bagamat busy po si Sir Giro, pero pinaunlakan niya tayo. Maraming salamat sa napaka-makulay at of course informative po na talakayan. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos, pansamantalang nagtatapos po ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin. I hope na hindi po ito ang huli. Ayan po. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.